Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan. Okay. Gemini, let's see. Just in case maubo ulit ako, pasensya na. At ako'y meron pa rin sore throat. So, let's see for Gemini. What's coming to you this week? Wow, infinite. So, ibig sabihin nito, unlimited opportunities. Ang ganda. So, ang daming star dito. I think, ano kayo ngayon? Very inspired, no? Inspired kayo na abutin ang inyong mga pangarap or marami kayong mga plans para sa sarili nyo, para sa family nyo, sa career nyo. So, infinite possibilities. Marami. You also have monkey, which is humor. This is yung kahit na may mga challenges, problema, tinatawanan mo na lang, no? Kasi kumbaga you're finding humor in some difficulties in your life. Kasi syempre, 'di ba, kapag may namumroblema ka na nga tapos lalo ka pang magiging malungkot. So, mas ma-attract mo yung nega energy dyan. So, I think for some of you, importante yung masaya kayo or maraming mga bagay na nag-entertain sa inyo para somehow ma-divert yung attention nyo sa ibang bagay kaysa sa mga challenges. And then, you also have, yun, Sun and the Moon. Pwedeng meron ditong partnership, no? So, if you are connecting with someone, I think for some of you, mas patatatagin nyo yung relationship, yung connection nyo. If you are single, pwedeng meron kang makikilala na bagong person sa buhay mo. At ang person na ito ay, ang clue dyan, masaya siyang kasama. Parang lagi kang tawa ng tawa. May pagka, malakas ang sense of humor. Okay, your overall energy is the Eight of Swords. Ayan, overthinking. Ang dami niyo iniisip. Minsan kasi, hindi naman porket marami kang iniisip, marami ka ng problema. Yung iba, marami lang kailangang gawin. So, pag ganito, pag masyadong marami ng gumugulo sa isip mo, i-ano mo siya, i-sort kung alin yung dapat mauna na ma-accomplish para lahat matapos mo. Kasi I see you na nape-pressure nape-pressure ka. Pwedeng maraming expectation sa'yo ang family mo or ang trabaho mo, yung boss mo, partner mo. So, pag na-pressure ka na niyan, doon ka na masistress. So, kaya iwasan ang overthinking. Kumbaga one step at a time, 'di ba? Mahirap rin kasi na mag-multitask tapos hindi mo kabisado. Kasi pwedeng lahat 'yan magka-problema pag ginawa mo ng sabay-sabay. Isa-isa lang, tapos pag natapos mo na, then go. Parang kumbaga, ang unahin mo yung urgent, yung dapat matapos na. Your challenge is the moon. Okay. Some of you, Gemini, maaring itong iniisip ninyo ay related sa doubts ninyo sa sarili ninyo or sa isang tao. Na parang hindi kayo ganun ka makapag-open ang nararamdaman nyo sa isang tao dahil nagda-doubt ka sa sarili mo kung totoo ba yung nararamdaman mo or nagda-doubt ka dun sa tao na yon kung dine-deserve niya ba na malaman ang iniisip mo or nararamdaman mo. May mga worries. Kaya yung iba sa inyo, dinadivert nyo yung attention nyo sa entertainment, lalo na yung
mga bagay na magpapasaya sa'yo, tatawa ka, gano'n. And then your opportunity is the Queen of Wands. As an opportunity, you can tap into your creative talents, creative skills. Kasi masyado ng mabigat yung yung dinadala mo, yung iniisip mo, yung pag-aalala mo. And bakit hindi mo libangin yung sarili mo sa ibang kapaki-pakinabang na bagay. Mm. And this is also leadership role. So maaaring yung iba sa inyo meron kayong leadership role na i-assume ngayong week na 'to 'no, Feb 10 to 16, na ikaw yung boss, ikaw yung mamamahala, ikaw yung mamamalakad, ikaw yung masusunod. Your blessing is the Knight of Cups. So if you are single, meron ditong energy ng person na talagang gusto ka. Maaring gusto mo rin kasi blessing sa'yo 'di ba? Some of you naman, maaring may magkakaayos dito. Kung meron kayong nakakasamaan ng loob or, minsan sa family rin, maaring meron dyan na hihingi na ng tawad, mag-reach out, makikipag-usap, finally. You have Sun and Taurus in the second house. Acquisition. So second house is your finances, your values, your talents. So yung iba sa inyo, you're going to acquire a knowledge, a skill set, no? Para mas mapaunlad mo yung sarili mo, mas madagdagan mo yung sources of income mo. So example, inaral mo ang graphic design, yung mga short courses, or pwedeng ikaw mismo, no, self-study. Tapos sinubukan mong gumawa ng mga designs, graphic design, online na babayaran ka sa service mo. So, kumbaga, yung mga skills na pwede mong aralin, na interesado ka, yun yung magja-generate ng bagong source of income para sa'yo. You have, excuse me, Venus in Scorpio in the 8th house, which is about secret. Parang meron kang secret admirer, Gemini. Hindi siya hindi siya well, pwede nagpaparamdam, pero kaya siya secret is, pwede wala kang idea sa person na to na may gusto siya sa'yo. Can be a Scorpio or a Libra or a Taurus. And then, you also have Moon in Taurus in the second house. Grabe, pagdating sa finances ninyo, things are doing well, yung resources ninyo. Kumbaga, may abundance, no? Kumbaga, sabi ko sa inyo kanina, infinite possibilities, no? So, maraming opportunities. Siyempre, nasa sayo yon kung paano mo gagamitin yung opportunity na yan sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi naman yan lahat ibibigay lang sa'yo na, oh, ito na, opportunity na, ayan na, successful ka na. So, you really have to do something about it. So, piliin mo kung saan ka mas mag-enjoy, mas less stress. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. So, maaring merong person na gagawa ng kabutihan sa'yo, tapos may appreciate mo tong taong to, or maaring ikaw, no, mag-share ka ng iyong blessing sa iba. Kasi nakakagaan din sa kalooban yan. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.